Magandang gabi mga kasambahay at magandang gabi sa iyo, Christine. Magandang gabi din sa iyo, Sir Marvin. Abangan ninyo ngayong episode ang mga naging pangyayari sa loob at labas ng Campo Crame sa nakalipas na linggo. Panoorin ang significant accomplishment ng Bulacan PPO, partikular sa mga most wanted. At tunghayan nyo rin mga kasambahay ang ginagawa ng mga kawani ng pulisya sa Bulacan upang mapanatili ang peace and order sa mga makasaysayang lugar sa probinsya. At hinding itatampok ang Brigada Eskwela, katuwang ang pambansang pulisya bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Brigada Eskwela, kasama ang inyong pambansang pulisya sa iba't ibang paaralan sa Maynila. Tutukan. Pagtulak ng CESPO PNP sa probinsya ng Nueva Ecija, panoorin. Ang mga may init na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service. Ang matagumpay na pagkakahuli sa mga most wanted ng Bulacan. Tunghayan. Kamakailan ay itinampok ng programang Police at Your Service via UNTV, Your Public Service Channel, ang ilan sa best practices ng Bulacan Police Provincial Office na kanilang maigting na ipinatutupad sa lalawigan. Ngayon naman ay muling nakapanayam ng mga bumubuo ng Police at Your Service team si Police Chief Inspector Lionel Solomon upang alamin at kumustahin ang lagay ng kanilang nasasakupan kung saan kanilang ibinahagi ang ilang significant accomplishments katulad ng pagkakadakip sa most wanted at iba pang pinaghahanap ng mga otoridad sa Bulacan. Bagamat ang population ratio nila, aniya, na isang pulis kada 1,883 katao, hindi ito hadlang upang kanilang maipatupad ang mandatong mapanatiling payapat ligtas ang mga Bulakenyo at masugpo ang krimen sa lalawigan. Yung ating accomplishment pagdating sa arrest of wanted persons and most wanted persons, from January to March po, yung ating arrest of most wanted persons ay may total po na 30 lahat, no? Most wanted po ito yung may mga rank, no? And then yung ating pong mga wanted persons, they are 330 po sila lahat. January po, 5 po yung ating na-aresto na most wanted person. February po, we have 4 arrested most wanted person. And March po, meron po tayong 21 na arrested, no, na mga most wanted po ito. And para naman po sa ating wanted persons, we have January, meron po tayong na-arrest na 72. And then for the month of February, we have 131. And March po, 127. So total po niyan lahat is 330 po na mga arrested na wanted persons po. Dagdag pa ni Police Chief Inspector Solomon, kamakailan lang ay kanilang nadakip ang isang personalidad sa kanilang nasasakupan. In fact po, meron tayong number 1, no, na na-arrest na most wanted person sa city of San Jose del Monte. Ang kaso niya po ay murder, si Portalio Darwin Salazar. Siya po ay taga-barangay Citro City of San Jose del Monte. Ang ating ginagawa na pag-aresto sa mga most wanted and wanted persons po ay it results po, no, doon sa ating mababang crime statistics. Comparative crime statistics lang po natin for the year April 2015 to March 2016, yung ating pong crime volume was 16,282.
As compared po ngayon na April 2016 to March 2017, ang ating pong crime volume is only 15,200. That is a decrease of 1,453 or 8.47% na decrease. So, patuloy po yung ating pinaigting na kumpanya na pag-aresto sa mga most wanted persons and mga regular or arrest na mga wanted persons natin sa lalawigan ng Bulacan. May tuturing na malaking tulong talaga sa pagbaba ng datos ng kriminalidad ang seryosong kampanyang pinaiiral ng pambansang pulisya kontra sa iligal na mga gawain. Kaya naman patuloy ang panawagan ng PNP sa publiko na mag-report sa kung anumang impormasyong kanilang nalalaman o krimen na kanilang nasaksihan. Yung ating pong hotline dito sa Bulacan PPO is, ang globe number po namin is 0917-856-3153. Inuulit ko po, 0917-856-3153 sa globe po. And smart number namin sa PPO is 0919-45-30604. Again, 0919-45-30604. Ang aming pong hotline is 44-305-0347. And then, maaari din po kayong mag-tweet sa amin, no, for your complaints, comments, suggestions, or information that you'd like to share to us here at Bulacan PPO. Ang aming pong Facebook account is PIO Bulacan PPO. And ang aming Twitter account is @PIO Bulacan PPO po. Sa lahat po ng ating mga mamamayan ng lalawigan ng Bulacan, kami po dito sa Bulacan Police Provincial Office, sa pangunguna po ng aming Provincial Director na si Senior Superintendent Romeo M. Karamat Jr. Inaanyahan po namin kayo, no, to be here to visit the province of Bulacan as we will ensure, no, the Bulacan PNP will ensure your safety and security within the province. At sa ating pong mamamayan, makakaasa po kayo na patuloy po ang ating kampanya, no? Ang ating maigting na kampanya kontra iligal na droga at iba pang kriminalidad. No? Wala pong lugar ang mga kriminal dito sa lalawigan ng Bulacan. Babala po may mga criminal minds and na nagbabalak, no, na gumawa ng masama. Hindi nyo po yan magagawa dito sa lalawigan ng Bulacan. Intensified po yung ating campaign against illegal drugs at iba pang uri ng kriminalidad, ano. Sa katunayan nga po, yung ating mga operations against illegal drugs ay patuloy, no? Halos everyday meron po tayong mga arrest na mga illegal drug personalities. Hindi po, walang lugar kayo dito sa lalawigan ng Bulacan, no? At sinisiguro namin na ating mga mamamayan, hindi lang ang ating mga mamamayan, pati na rin yung ating mga turista ay safe and secure po dito sa aming mahal na lalawigan. Makulay at matagumpay na pagbisita ng Police at your Service team sa historical places sa lalawigan ng Bulacan. Malaki ang ginagampan ng papel ng kasaysayan ng isang lugar sa turismo ng bansa. Ito ang nagsisilbing basihan ng kahalagahan ng nakalipas na panahon. At isa na nga ang lalawigan ng Bulacan sa mga tourist destination ng Pilipinas na sagana sa kasaysayan. Sa aming pagpunta sa Bulacan Police Provincial Office, hindi namin pinalampas na mapasyalan ang pinakakilalang historical landmark sa probinsya, ang Baraswain Church. Dito ay matatagpuan ang mga exhibit patungkol sa ating kasaysayan. Sa pagpasok pa lang ay kaagad nabubungad ang mga description tungkol sa historical museum at kaagad na nadagdagan ang aming kaalaman sa ating nakalipas. Mababasa dito kung gaano kadakila ang ating mga bayani at pamosong tao na tubong Bulacan tulad ni Francisco Balagtas, Marcelo del Pilar, Jose Corazon de Jesus at marami pang iba. Siyempre pa, sinamahan kami ng matitikas na tourist police ng lungsod ng Malolos. Dito ay nalaman namin ang ilang bagay tungkol sa Baraswain. Itinayo ito noong 1885 sa pangunguna ng paring si Juan Giron. Dito rin sa Baraswain naganap ang pagpupulong ng Kongreso Revolusyonaryo noong 15 ng Setyembre 1878. Ito rin ang naging luklukan ng unang Republika ng Pilipinas na pinasiniyaan noong 23 ng Enero 1879 sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo.
Ipinahayag din ito bilang isang puok pangkasaysayan sa bisa ng kautosang pangpanguluhan bilang 260 noong ika-1 ng Agosto 1973. Isinaayos ito noong 1997 bilang paghahanda sa pagdiriwang ng sentenaryo ng kalayaan noong 1998. Ang panandang pag-aalalang ito ay pinasinayaan noong September 14, 2014 bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-116 na taon na pagbubukas ng Kongreso ng Malolos noong September 15, 1898. Ang Baraswain din ang ginawang lipunan ng Kongreso Revolusyonaryo na pinasinayaan noong September 15, 1898 kung saan si Pedro Paterno ang naging Pangulo. Dito rin pinagtalunan at pinagtibay bukod sa iba't ibang panukala ang Konstitusyon di Malolos. Ang Baraswain din ang nagsibing unang universidad ng Pilipinas ng mga panahong iyon. Right now, we are here in the second gallery ng aming museum. So, Museo ng Republika ng 1899 under by the Baraswain Church Historical Landmark. So, this second gallery po ay pinapakita dito ng panahon kung saan si Aguinaldo ay lumipat ang kanyang gobyerno mula Cavite patungong Malolos, Bulacan. Sa panahon na diniklara ang ating araw ng kalayaan, June 1898, so ang mga kasabay nun ang pagsakop ng mga Amerikano sa part ng Manila. So napakalapit po ng Cavite sa Manila that si Aguinaldo moved the seat of government from Cavite papuntang Malolos, Bulacan. So kasi they are prone to the attacks of American. So nung lumipat si Aguinaldo ng kanyang gobyerno, dito na po siya nagtatag ng kanyang government dito sa Malolos, Bulacan. Dito sa second and third gallery, hina-highlight dito yung kwento kung paano nagtatag sila ng pamahalaan dito sa Malolos, Bulacan, as well as yung kahalagahan ng simbahan ng Baraswain po. Maraming kadahilan kung bakit pinili ang Malolos, Bulacan bilang sentro ng ating gobyerno. So ilan dito sa mga kinonsider nila. First, so strategically ang lugar po ay malayo sa tabing dagat. So, hindi pwede tayo salakay ng mga battleship ng mga Americans from the Manila Bay. So, unlike here in Malolos, nasa gitna tayo at tayo napapaligiran ng mga bulubunduki. So, another thing, Malolos po ay napakalapit sa Daang Bakal. So, we have railroad connected from Manila, Bulacan, papuntang Pangasinan, accessible sa transportation. And most of the people living here ay mga kilalang Pilipino. So, isa yun sa mga kinonsider nila, marami sa mga edukadong Pilipino na kailangan nila sa pagtataguyod ng gobyerno ay matatagpuan dito sa Bulacan. Sa loob ng Museo ng Baraswain ay matatagpuan ang maraming koleksyon, impormasyon at relics ng ating kasaysayan kung saan ang bawat darayo rito tulad ng mga estudyante, guro at nagsasaliksik ay tunay na namamangha. Nandito naman po tayo sa aming Malolos Historical. Ang Malolos 1898, kalayaan ng Republika ng Pilipinas, ang pamana ng unang republika. Sa Bulacan, partikular ang Norzagaray Municipal Police Station. Kampanya ng mga pulis sa lugar ang magbahay-bahay upang labanan ang iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Gamit ang megaphone, maayos na ipinapaliwanag ng ating mga pulis sa mga residente ng Norzagaray ang mabuting dulot ng Oplan Double Barrel Reloaded. Isa sa best practices ng Municipal Police Station sa lugar ay ang pagsasagawa ng Strong Barangay Campaign kung saan binibisita o kinakatok ang bawat bahay upang pasukuin ang mga users at pushers ng ipinagbabawal na gamot. Ang Strong Barangay ay acronym na ibig sabihin ay Safe and Secured, Take Precautionary Measures, Report All Crimes, Organize Barangay, No to Illegal Activities, Get Along with the Community. Sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay gamit ang megaphone ay mas naipapaliwanag ng pulisya sa mga residente ng Norzagaray na ang Oplan Double Barrel Reloaded ay hindi puro patayan at karahasan, kundi bagkos ay isang napakagandang programa ng pulisya upang bigyan ng pagkakataon ang mga nais magbago at muling maging mabungang miyembro ng pamayanan. Sa pagsasagawa ng best practice na ito ng Norzagaray Municipal Police Station ay katuwang nila ang mga barangay council na pinangungunahan ng chairman, mga residente at stakeholders. Kabilang din sa ilan pang best practices ng Municipal Police Station ay ang Powerhouse, Blue Night Patrol at ang Brave Garay. Kasama po ang ating barangay official sa pangunguna ni Barangay Captain Ed Martubilio at kanyang mga kagawad. Ito rin po ang ating pastor, Ed Gabino,
upang magsagawa ng Oplan Tukhang. At para may pabatid din po na ang Oplan Tukhang ay hindi po puro karahasan o patayan. Ang programa pong Oplan Tukhang ay isang napakagandang programa na pinaabot namin na ito po ay katok at pakiusap para sa mga drug personality o naging biktima ng droga. Ito po isang programa na magbibigay ng pagkakataon para sa mga drug users. So kami po ay muling kakatok sa mga tahanan ng mga drug personality o drug users at drug users. Maraming salamat po. Ipinapaliwanag sa bawat target na bahay ay kung paano susuko sa mga alagad ng batas at kung paano maayos ang kanilang mga sarili upang magbagong buhay. Naririto ang inyong kapulisan, pamumuno po, Colonel Andaya, Mr. Gabino, para sa kapaturan at kasinyalan na naririto kami para magsagawa ng ang double barrel reloaded. Ang ito yung revisited. Ang ibig sabihin ng revisited, mga dating subuko na binibisita uli namin baka bumalik sa natin. At tinutukhang namin yung mga bago na hindi pa sumuko. Nagpapalipat-lipat ng lugar ang mga pulis ng Norzagaray Municipal Police Station upang maipalaganap ang kabutihang dulot ng kampanya ng pambansang pulisya para sa ating mga kababayang naligaw ng landas na nais magbagong buhay at maging sa kanilang mahal sa buhay. Ito po ay programa kung saan kakatok kumakatok na kami at makikiusap na sumuko o tulungan natin kasi alam natin biktima lang ang inyong anak, di ba? Anak ko nyo. So, biktima lang po siya ng illegal na droga. So nakala po siya para tulungan natin. Nandito po ang ating mga barangay official at pamumuno ng Kapitan Edmar Tubilio at po ng official order. Sa pag-iikot-ikot sa mga barangay ay katuwang ng pulisya sa Norzagaray ang mismong mga barangay officials at mga religious leaders upang mas maramdaman ng mga mamamayan na tapat ang pulisya sa pagtulong sa mga drug users at pushers na nais ng sumuko. So, in behalf po sa aming Provincial Director, Police Senior Superintendent Romeo M. Karamat ng Bulacan PPO, again, sa ating mga mamamayan ng lalawigan ng Bulacan, sinisiguro po namin na aming gagawin ang aming tungkulin na ipatupad ang kapayapaan at katahimikan sa ating lalawigan at tayo'y hinihingi namin ang inyong suporta. Of course, the support of the community is very important for us to be successful in our campaign against illegal drugs and other forms of criminality within the province of Bulacan. Kaya aming panawagan sa ating mga kababayan na nalululong sa ipinagbabawal na gamot at sa mga nagtutulak nito habang may panahon pa ay magbago na kayo alang-alang na rin hindi lang para sa iyong mga kinabukasan kundi maging sa inyong mga mahal sa buhay. Ang layunin ng Oplan Double Barrel Reloaded Campaign ng ating pambansang pulisya at sa tulong ng mga Reformation Centers sa lalawigan ng Bulacan ay ang magpabalik loob ng mga kababayan nating naliligaw ng landas upang muling gawing kapaki-pakinabang na kasapi ng pamayanan. Brigada Eskwela, kasama ang inyong pambansang pulisya sa iba't ibang paaralan sa Maynila. Tutukan. Naglunsad ang Department of Education ng kanilang nationwide campaign na Brigada Eskwela 2017. Dito ay hinimok ng kagawaran ang iba't ibang sektor na sama-samang paghandaan ang pagbabalik paaralan ng mga estudyante kaugnay ng nalalapit na pasukan sa susunod na buwan, June 5, 2017. Nitong nakalipas na Lunes, Mayo 15, ay pinasinayaan ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa iba't ibang panig ng eskwelahan sa bansa na may temang isang DepEd, isang pamayanan, isang bayanihan para sa handa at ligtas na paaralan. Gaya nga ng inaasahan, kaisa ng DepEd sa kanilang kampanya ang pambansang pulisya kung saan kanilang inagapayan ang mga paaralan tulad ng Mandaluyong, Dr. Albert Alejandro Elementary School, Payatas C. Elementary School at Melencio Castelo Elementary School. Maagang nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Parents Teachers Association o PTA, mga residente, gayon din ang mga school faculty na pinamumunuan ng kanilang mga punong guro
katuwang ang mga pulis ng Police Community Relations Group. Nagpulong panandali ang mga kinatawan ng PNP at mga punong guro bago pa sinimulan ang paglilinis, pagpipintura at pagkukumpuni ng ilang sirang kagamitan para sa nalalapit na pasukan. Puspusang nilinis ng lahat ng volunteers ang mga blackboards, pininturahan ang mga pader, kinuskos ang mga sahig ng mga silid-aralan na nabakante ng halos ilang buwan rin. Sa nasabing aktibidad na ito ay binahagi ng ilang mga guro ang kanilang saloobin sa Brigada Eskwela at maging ang layunin nito. Ang Brigada Eskwela ay isang programa ng pamahalaan na kung saan dito ay inihanda na ang paaralan para sa pagbubukas nito sa June 5. Lahat ng mga programa ng gobyerno na kinakailangan natin para maipaganda at maiayos sa mga bata yung kanilang papasukan ay mas maganda kung paghahandaan natin. So dito ay tinatap namin ang iba't ibang mga organisasyon, maging ito ay pribado o pampubliko, para mas mapaganda ang ating eskwelahan. Ang layunin ng isang paaralan ay taon-taon po ay pare-pareho naman. Unang-una, upang maihanda po ang ating paaralan para sa darating na pasukan. Kumbaga sa maipakita ang mga bayanihan, tulungan ng ating pamayanan mula sa mag-aaral hanggang sa mga magulang, hanggang sa ibang stakeholders natin. So, para po pagdating ng pasukan, ready na po ang mga bata. Hindi na po kami gagawa ng kung ano man na ikalilinis ng paaralan. Ready na po. Turo na lang po kami. Dagdag pa ni Ginoong Talay bilang coordinator ng Brigada Eskwela ng kanilang paaralan, tunay na matagumpay ang programa dahil na rin sa kanilang maagang paghandang isinagawa. Bago magsimula ang Brigada Eskwela, kami mga kaguruan at saka yung aming principal ay nakipag-ugnayan ito sa mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders katulad po ng mga kapulisan, sa mga business corporation na kung saan humihingi kami ng tulong para sa kanila. At sila naman ay tumugon sa aming mga panawagan na tumulong sa aming brigada para sa paghanda ng darating na pasukan. Ito yung panimula para sa atin na kung saan naihanda ang buong eskwelahan para sa conducive for learning para sa mga bata. Bukod sa paghanda ng mga silid-aralan, importante rin na maayos ang seguridad ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. Kaya naman kapansin-pansin ang pagkakabit ng mga closed-circuit television o CCTV sa buong paligid ng eskwelahan. Security preparation ay nakipag-coordinate na kami sa barangay, nakipag-coordinate na rin kami sa kapulisan at nag-install na rin kami rito sa tulong ng local government ng mga CCTV cameras para mas lalo naming ma-monitor ang mga bata at mga pumapasok at lumalabas dito sa paaralan. Samantala, patuloy pa rin ang pakikibahagi ng pulisya sa ilang mga paaralan gaya na lang sa Philippine School for the Blind, Emilio Jacinto Elementary School at Camp Crame Elementary School. Bukod sa paglilinis, nagkaloob rin ng Police Community Relations Group ng mga pintura na magagamit pa sa pagpapaganda ng mga silid-aralan. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng mga magulang at mag-aaral sa tulong na ipinagkaloob ng pambansang pulisya, gayon din ang mga hindi matatawarang serbisyong inilaan ng bawat isa para sa kanila. Iyan ay magandang may tutulong po sa ating eskwela. Ay magandang ugnayan nito kasi yung mga bata bago pumasok, maganda na yung ating eskwelahan bago sila pumasok sa eskwela. Sa kung masasabi, napakagandang halimbawa. Salamat po kasi tumutulong yung mga kapulisan sa brigada at saka yung mga teacher, nakikipag-operate, pati yung mga magulang, nakikipag-operate po dito sa brigada. Kasi po para rin naman po sa mga anak po namin po. Papasalamat po ako sa kapulisan, sa kaguruan po, sa mga student po, sa parents po na nagtutulungan po para mapaganda ang ating eskwelahan. Maging ang mga guro ay lubos rin ng pagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa programa. Maraming salamat sa mga tumulong sa ating kapulisan, sa ating mga pribadong individual, sa ating mga
iba't ibang sangay ng gobyerno na tumulong para maging successful ang ating Brigada Eskwela. Alam ko na malaki ang magtutulong nito para sa ating mga mag-aaral. 10 po sa mga kasamahan ko po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong. Ngayon po, kami po ay lubos na nagpapasalamat mula po sa aming pinuno na si Ginoong Rodolfo V. Modelo at lahat po ng kaguruan ng Milencio Castelo, sa mga magulang po namin, sa mga mag-aaral, sa mga external stakeholders po natin, kagaya po ng mga kapulisan, ng NGO. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman ang panawagan ng punong guro ng Payatas C Elementary School sa mga nais na humabol sa pag-e-enroll ng kanilang mga anak. Bilang principal ng paaralang elementarya ng Payatas C, inaanyayahan ko ang mga magulang na enroll ang kanilang anak dito sa paaralan. Lahat po sila ay tinatanggap namin. Wala ho kaming tatanggihan dahil ito po ay isang pampublikong paaralan. Magdala lang po ng birth certificate, magdala rin po ng Form 138 o yung card at kanilang good moral kung kayo po ay transferee. Mas maganda ho na mabigay nyo po yon ng mas maaga para mas maayos po natin ang kanilang mga record. Handa na ang paaralan ng Payatas C Elementary School sa pagbubukas sa Hunyo 5. So, mga bata, maaari na kayo pumasok. Wala na kayong gagawin kundi pumasok at mag-aral. Pagtulak ng CESPO PNP sa probinsya ng Nueva Ecija, panoorin. Alinsunod sa mandato ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na wakasan ang problema sa mga iligal na aktibidad sa bansa, nagsagawa ng agaran at malawakang aksyon ng Chief Executive Senior Police Officer ng Pambansang Pulisya sa nasasakupan nito. Kabilang dito ang pag-iikot sa mga police provincial offices na kamakailan nga ay ang Nueva Ecija Police Provincial Office na nakabase sa lungsod ng Cabanatuan noong nakaraang Huwebes, Mayo 11, taong kasalukuyan. Layo ng pagbisita na masigurado na maayos ang kapakanan ng ating mga police non-commissioned officers sa nabanggit na opisina. Dahil sa kabi-kabilang schedule ng Nueva Ecija Police Provincial Office, Provincial Director Police Senior Superintendent Antonio Yara, mainit na tinanggap ni Police Superintendent Manuel Hidalgo ang grupo ng ating butihing CESPO PNP sa opisina nito. Binigyang diin ni Police Superintendent Hidalgo ang kahalagahan ng magandang pamumuno dahil aniya ang top senior police non-commissioned officer ay may mahalagang tungkulin na ginagampanan bilang huwaran sa kanilang mga nasasakupan. Sa pagpupulong na isinagawa sa nasabing opisina, binanggit at inireport ng Provincial Executive Senior Police Officer na si Senior Police Officer 41 Kenneth Jr. ang pagkaka-reassign sa Pro-Arm, Caraga at Police Regional Office 12 ng 44 na personnel nito bilang bahagi ng internal cleansing program ng hepe ng Pambansang Pulisya. Tinalakay din ang iba't ibang mga issue na kinakaharap ng mga PNCOs. Dapat kasama po dyan ang disiplina. At ganoon din po ang spiritual transformation para sa ating kapulisan. Dahil lubos po ang ating paniniwala na ang kapulisang may takot sa Panginoon ay kailanman ay hindi naliligaw ng landas. Sabihin po natin na maaaring sa ating hanay ay mayroon din pong nagkakasala. Ngunit iilan lang po sila. Na aminin po natin ay ito yung sinasabi na nawawala ang disiplina. Nagbalangkas naman ng mga solusyon na makatutulong tungo sa ikauunlad ng moral and welfare ng bawat kasapi at ikaaayos ng pagtupad at pagganap sa sinumpaang tungkulin. Sa akin naman po parte bilang CESPO PNP ay nasisiguro po natin sa ating mga mamamayan na mayroon po tayong mga pamamaraan upang ito ay disiplinahin at parusahan. Kaya naman po, patuloy ang aking pagmumonitor sa kalagayan
ng ating kapulisan, lalo't higit yung nakatalaga sa field operation upang bigyan pansin at alamin ang kanilang mga pangangailangan at saloobin upang ito ay maipaabot sa pamunuan ng pambansang pulisya, lalong-lalo na sa opisina ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald De La Rosa, upang ito ay matugunan kaagad upang maging epektibo naman ang ating mga kapulisan sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang mga alagad ng batas. Ang mga ito ay batayan ng mga programa ng CESPO PNP tungo sa matiwasay, progresibo at maayos na pamayanan. Muling pinaalalahanan ni Senior Police Officer 4 Juanito Di Maculangan ang ating CESPO PNP ang lahat ng mga non-commissioned officers na patuloy na suportahan ang programa ni Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa at iwasan na madawit sa anumang mga iligal na gawain. Ipinatutupad niya ang istriktong pagdidisiplina at pinatutupad ang pantay-pantay na pamumuno sa lahat. Naging matagumpay ang nasabing pagbisita sa Nueva Ecija Police Provincial Office at taus-pusong nagpasalamat sa CESPO PNP sa lahat ng mga bumubuo dito sa pagkakaisang kanilang ipinamalas upang patunayan na buo ang tiwala at suporta ng ating mga PNCOs sa pamunuan ng pambansang pulisya. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-arangkada ng Team CESPO sa iba pang police office. Narito ang mga may init na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Bukas ang Philippine National Police sa investigasyong isasagawa ng Commission on Human Rights sa pagkamatay ng Abu Sayyaf member na si Abu Saad. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, handa silang makipagtulungan sa CHR Central Visayas Region 7. Si Saad ay napatay ng mga otoridad sa Cortes, Bohol noong May 4 nang magtangka umano itong tumakas. Nagtamo ng tama ng bala sa noo, dibdib at kaliwang hita ang suspect. Gusto nila mag-imbestiga? Ha? Sige, imbestigahan natin. We're open. Imbestigahan natin yan. Subalit giit ng hepe ng PNP, dapat nang bigyang pansin ng CHR ang pagpatay na ginagawa ng mga rebelde at teroristang grupo sa mga sibilyan. Sana pati yung mga pinuputulan ng ulo ng Abu Sayyaf, iimbestigahan rin nila yun. Sabihan mo yung CHR, huwag lang mag-limit dito sa side natin. Sagot naman ng CHR, magsasagawa sila ng investigasyon sa anumang kaso na may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao. Una lang nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng CHR laban sa mga pulis kaugnay sa natuklisang secret cell sa Manila Police District Station 1. Kakulangan sa kulungan ang nakikitang dahilan ng Philippine National Police Human Rights Affairs Office o HRAO kaya nagkakaroon ng paglabag sa karapatang pantao ng mga bilanggo. Paliwanag ng HRAO, hindi ilalagay sa isang maliit na espasyo sa Manila Police District Station 1 ang mga bilanggo kung may sapat na kulungan para sa kanila. 15 to 20 detainees lang umano ang kapasidad ng custodial center sa MPD Station 1, subalit 70 ang mga nagsisiksikan dito. At base sa batas, 36 hours lang dapat tumatagal sa custodial center ang isang bilanggo habang naghihintay sa kanyang inquest proceedings. Are we really to be blamed all of this? In fact, we want them out of our facility because we don't have food provisions for them. But there is an order from the court. Nandito sa amin. So we have to bear with it. So, vulnerable kami ngayon. The risk is very high in violating human rights conditions. Subalit ayon sa Commission on Human Rights, nasa batas pa rin na bawal ang paglalagay ng secret detention facilities, kaya nila hiniling sa Office of the Ombudsman na ito ay imbestigahan. Handa naman ang PNP na ipaliwanag ang kanilang panig. Kung may violation man, isampa na agad yung complaint kung sino mag-complain. And then we will defend ourselves based on the situation. Ayon naman sa Department of Justice, ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagreresolba ng mga kaso. Sa ngayon, kasalukuyan pang iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service o IAS kung sasampahan ng kasong administratibo ang mga pulis na sagkot sa secret jail.
Bakit ka sumanod dyan? Ha? Ano hindi? Inamin ni PO1 Fernan Manimbo kay Philippine National Police Chief Director General Ronald de la Rosa na konektado siya sa nakakulong na big-time drug lord na si Amin Boratong. Si Manimbo ang naarestong pulis kahapon sa Carissa 1 Subdivision, Teresa Rizal habang nagde-deliver ng 20 pakete o 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Sinabi naman ni General Bato na agad niyang paiimbestigahan ang impormasyong ito. Yan yung koneksyon niya ngayon. So, parang naging lumalabas na doon siya, yung drug ring, yung drug apparatus nung isang drug lord na nakakulong ngayon sa kulungan, tumatakbo pa rin. Kasabay nito, pinangaralan ni PNP Chief ang lahat ng tauhan ng police station kung saan naka-assign si Manimbo. Dismayado si De La Rosa na wala man lang nakaalam sa iligal na operasyon ng naturang pulis na halos 1 taon ang nakatalaga sa Teresa PNP. Wala man lang isang nagdududa na itong ang pangalan nito? Si Manimbo. P1 Manimbo. Meron na palang ginagawang kababalaghan. Kayo, 52, blind kayo lahat, hindi nyo alam. I will do everything within my powers to remove you from the PNP pag kayo'y na-involve sa droga. Ang sabihin ko na lang sa mga pulis na na-involve sa droga, lumaban na lang kayo, makipagbarilan kayo sa manghuli sa inyo para matapos na itong lahat. Nilinaw ng PNP Internal Affairs Service o IAS na tinigil na nila ang investigasyon sa mga pulis na isinasangkot sa secret jail. Ayon kay IAS Inspector General Alfigar Triambulo, nasa jurisdiksyon na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo. Ngayong may formal ng reklamong inihain ng Commission on Human Rights laban sa mga pulis na nasa likod ng natuklasang secret jail. Nasa job judice na yun eh. Kaya nga hindi kami makapag-comment na kung may asunto o wala o may legal na basihan dahil diyan sa principle para hindi natin ma-influensyahan ang ombudsman kasi sila po yung may jurisdiction sa kaso. Nilinaw naman ang opisyal na hindi nila inabswelto ang mga pulis dahil lahat ng resulta ng kanilang fact-finding report ay ibinigay nila sa ombudsman na siya ngayong otorisadong magbigay ng hatol. Nung ipafinalize na po nila yung kanilang report on fact findings investigation, hindi na po na-forward sa second stage yung kaso para i-evaluate kung may basihan o wala ang issue ng secret detention cell na ang involved ay buong Station 1. Ang instruction ko agad, i-forward na sa ombudsman ang kaso kasi wala na po kaming jurisdiction. Naniniwala naman ang Commission on Human Rights na may sapat na basihan ang kanilang isinumite sa ombudsman para mapanagot ang mga naturang pulis. We have faith in the office of the ombudsman. We do believe that the office of the ombudsman, as it has continually done in the past, will remain faithful to its mandate to conduct an impartial investigation. Una na ring sinabi ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na handa silang makipagtulungan sa investigasyong isasagawa ng Office of the Ombudsman laban sa kanilang mga tauhan. Patuloy po nating suportahan ang Philippine National Police at ang PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong maaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ng Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP text line, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari rin po kayong mag-text sa Text Bato 2286 o tumawag sa Hotline 911
o kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untvweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV News and Rescue. Ako po si Police Superintendent Christine Bagundol ng Police Community Relations Group. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, sa Direktor ng Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Gilberto D.C. Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Police Superintendent Marvin Saro ng Police Community Relations Group. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service!